Good morning mga ka-eagle. Good day everyone. Halika kayo mag-coffee tayo. Bago tayo guys magsimula ng ating mga comments, ay kung kayo ay mga baguhan dito sa channel ko, pwedeng hit the button, subscribe, like and share sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ito guys, ituloy na natin ang ating mga wonders at mga naiisip, at magbibigay din tayo ng comments, ng suggestion. I hope nga sana naman ay makatulong naman, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ayun guys, ako ay parang nasaktan, na-touch sa aking palaging napapanood diyan sa ating bansa, itong mga abusado ng mga tao. Sa ngayon, ito ay ang focus ko ngayon sa aking comments ay tungkol dito sa isang kasambahay na inaboso ng amo. Nakakadurog ng puso na ganon ang nangyari sa isang kasambahay. Imagine, saktan mo, binulag mo, binungi mo, kinuha mo lahat ang rights niya, ang kanyang happiness sa buhay. Hayan, hindi na siya makakita, ay wala na siyang happiness. Kinuha mo na wala kang karapatan na magkuha sa buhay ng tao. Parang nabubuhay na lang siya, na nawalan siya ng sobrang kalahati sa buhay niya. Hindi ba kayo natatouch, o hindi ba kayo, wala ba kayong simpati? Hindi ba kayo nasasaktan kung sa inyo rin yan mangyari? Ikaw na amo, sa tingin ko ay may puso ka rin, isa kang human being. Bakit mo naman yun ginawa sa kapwa mo? Kahit although siya ay hindi mayaman, or I don't know if kung mayaman ka man or nakaangat ka lang sa buhay, pero kahit ano pa ang naabot mo, materials lang yan, mawawala rin yan sa iyo, at hindi mo alam mawawala yan. Maybe may mga paraan yan na kung paano ka mawawalan. Alam mo, sa ginawa mo na yan sa isang kasambahay, sa kapwa mo human being, hindi yan maaaksepta ng taong may puso. Hindi yun dapat gawin sa isang kapwa natin. Kawawa siya, may pamilya siya. Kung mayroon man siyang pagkukulang sa inyo, hindi kayo satisfied sa serbisyo niya, dapat pinaalis na lang ninyo, hindi ninyo sinaktan. Kasi yung ekip ninyo dyan, at parang pinagtulong-tulungan na ninyo, pati yung mga opisyalis dyan sa baryo ninyo, nakikisangkot din. Maraming pagkukulang ang mga opisyalis, ang mga kapulisan, marami, pero hihimay-himayin natin yan guys sa susunod nating mga pag-uusap. Sa ngayon, focus muna tayo dito kay amo at saka sa kasambahay. Tama ang ginawa ng Senado at yung desisyon ni Rapi Tulfo na dalhin kayo sa Senado. Sana ang lahat na nanonood dyan magkaroon ng lesson, lalo na sa mga taong nakaangat na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ganon ang tingin ninyo sa sarili nyo, nakaangat lang kayo, pero hindi ninyo alam sa kabilang buhay yung minamaltrato ninyo ay babaliktad yan. Kayo, babagsak din kayo. Materials lang yan mga kababayan, ang inyong pinagyayabang. Hindi yan dapat sa inyo.
dapat sa inyo maging mabait kayo. Sa mga amo dyan, sana magkaroon naman kayong simpatiya sa kapwa ninyo. Maswerte kayo kasi serbisyuhan kayo ng tao na mababa ang tingin ninyo sa lipunan. But alam ninyo, equal lang tayo dito sa mundo. Walang mataas, walang mababa. Dapat huwag apakan ang kapwa natin. Dapat iangat natin yan. Hindi na apak-apakan at masahol pa sa hayop ang ginawa ninyo diyan sa kasambahay na yan. Dapat lang sa inyo ay makulong ng no bail. Dapat sana Senador Rapi at lahat ng mga senador diyan sa Senado mag-combine na kayo, mag-ugyon na kayo, sama-sama na kayo na ang desisyon ay ikulong na yan kasi kinuha niya ang buhay ng kapwa niya. Tinirahan lang niya ng less than kalahati na mamumuhay na lang itong kasambahay na ganun. Bulag siya. Number 1, alam niyo, number 1 ang ating mata. Ang pag-iisip natin, may puso yan. Ang puso ninyo at puso niya, ganun din yan. Kung nasasaktan kayo, nasasaktan din siya. Nasasaktan nga ako na magtingin doon. Halos hindi ko talaga matake ang kanyang naranasan. Hindi siya deserve na i-treat ninyo ng ganun. Lalo na't isa rin talaga siyang, kung totoo naman ang sinasabi na wala siyang pamilya, dapat kinupkop ninyo yan, binigyan ninyo ng pagmamahal, at minahal ninyo na kagaya sa sarili ninyo. Hindi na ang tingin ninyo ay hindi ko alam kung ang tingin nyo ay hayop lang. Less than pa sa hayop ang pagtingin nyo. I don't know kung anong klaseng tao kayo. Kung edukado kayo, o yumaman kayo sa magandang paraan, o yumaman kayo sa pandaraya, o corrupt man kayong klaseng tao, kaya ganun lang ang tingin ninyo sa inyong kapwa. Kaya para sa akin, yung mga taong ganito, hindi na yan palalampasin. Kadumal-dumal ang ginawa ninyo sa kapwa ninyo. Buhay nga siya pero lifetime na magsakripisyo siya. Kaya kung pwede lang nga, kung naaayon lang sa human rights, nabulagin din kayo, mas prepared ko yon, mas agree ako doon. Dahil para maranasan ninyo kung gaano kasakit, gaano kahirap ang kanyang naranasan. Sinaktan ninyo, tinorture ninyo, torture ang ginawa ninyo. Kaya wala iyang kapatawaran. Kailangan lifetime kayo sa kulungan. At sana itong mga sa future na mga employer, huwag ninyong gawin ng ganon. Kasi may mga puso kayo. Mahalin ninyo ang kapwa ninyo. Kung ayaw ninyo sa kanila, let them go and let them be happy. Huwag niyong kunin ang kanyang happiness. Yung hindi na makakita ay wala na yung happiness. Mamumuhay na lang siya na lumulutang. Kaya dapat sa inyo bigyan kayo ng disiplina. Lalo na ikaw na amo na family ruwis. I-mention ko na kasi lahat ng tao sa mundo na ang nakakaalam, nakakakilala sa inyo. And panawagan ko si Rapi Tulfo at sa lahat ng mga senado dyan sa congressman, sana palakasin ninyo ang human rights sa atin. Kasi hayop inaalagaan natin. Tao pa kaya na hindi natin alagaan? Anytime ang tao nakakatulong sa atin, kahit ano man siya kasama, bigyan ninyo ng advice, or kung hindi na talaga makaya din, mayroon siyang kalalalagyan.
But I agree dito sa pamilyang ito na dapat ay mabigyan ng mabigat na parusa. But I'm sure ikulong siya, Nobel sa kanya, agree ako dyan. Kaya sa lahat sa inyo dyan, mahalin natin. Ang napakasakit, ha? Ang magmaltrato sa kapwa natin ay kapwa din Pilipino. Pilipino katulong, Pilipino amo. Siya rin ang magmaltrato. Nasasaktan tayo pag ibang tao ang magmaltrato sa ating kapwa. Ito sobra-sobra. Mismo kapwa mo, Pilipino, iyon ang dapat na magdamay sa iyo. Kasi tayong mga Pilipino, nagdadamayan. Hindi na tirahin mo at bigyan mo lang ng buhay na ikasacrifice na habang nabubuhay sa dito sa mundo. Kaya dapat sa iyo, Ruiz family, I don't think nga nagasabi kayo ng totoo. At isa pa, sa kanyang mga lawyer na yon, hindi ba kayo nakukonsensya ng mga lawyer, pinalit lang ninyo ang buhay ninyo sa pera, nasabihin, kitang-kita ang pagsisinungaling niya. Dependihan pa ninyo ang kasinungalingan. Ipalit lang ninyo ang inyong kalidad, ang inyong personality bilang lawyer sa pera. Sasabihin niya, kinuha niya kayo ng mga lawyer kasi kabayan ninyo. Maybe kamag-anak ninyo. Hindi tama ang ginagawa ninyo ng mga lawyers kayo ni Ruiz. Hindi yon nararapat na ganun ang gawin. Magdepensa kayo sa tao na alam ninyo na deserve siya na depensahan ninyo. Huwag ninyo na idepensahan ninyo na mali kasi dapat ituwid. Hindi na ituwid ang mali. Kaya sana ma-open mind kayo ng mga lawyers nitong mag-asawa na walang puso. Kasi kung ganun kayo ng mga lawyers nga nagadepend sa kanya, wala din kayong puso at hindi kayo deserve na maging lawyer. Yes, we know na there is always a lawyer nga magdepend sa mali. Pero dapat makonsensya kayo. Dahil lang ba sa pera? Ibininta na ninyo ang kaluluwa ninyo sa pera? Ibininta na ba ninyo ang dignidad ninyo sa pera? Nabubuhay na lang ba kayo sa pera at sa kasinungalingan? Come on, mag-isip naman kayo ng mga lawyers. Hindi, maipakita ninyo na ang quality ninyo ay high, hindi na lower standard. Sana ma-open mind kayo. At wala nang iba akong masasabi dyan. Sana Sir Rafi at sa lahat ng mga senado. Ang desisyon dyan, kung ako, ay dapat ikulong yan. Nobel. Buhay ng kapwa niya, sinira niya. Kung pwede lang, sirain din yung mata niya. Kaya lang, wala yan sa ating human rights. Kung pwede lang yan sa human rights, dapat ganun din ang ipakita, ang gagawin sa kanya. Okay, so yun ang aking masasabi ngayon guys. At patuloy ko yan na subaybayan yung case na yan. Marami pa tayong dapat dyan malalaman. Pero in suma total para sa akin, sinungaling sila. Wala silang kwentang tao sa mundo, sa society. Kailangan bigyan na sila ng ultimado or ultimum na parusa. At iyon ay ikulong na sila na walang Nobel, walang piyansa. Okay? So sa lahat na nanonood ng aking video, thank you so much sa inyo. Ito ay unang pagbabalik ni Babaeng Aguila. Kailangan may puso tayo guys. Okay? Bye-bye!